Yolanda, nakita natin doon na nagliliparan yung mga bubong at nagliliparan talaga yung mga kahoy doon sa naturang lugar. Yung sasakyan natin, ating binago sa isang kapilya doon sa naturang barangay, pero hindi pa rin nakaligtas yung kapilya dahil yung bubong mismo talagang nilipad ng malakas na hangin. Kaya yung sasakyan namin, mabuti nga at nakatago kami ng maigi sa konkretong bahagi ng kapilya June. Walang kurente, walang signal sa daan Bantayan at sa iba pang northern part ng Cebu June. At saka wala rin namang communication talaga doon. Kaya mahirap talaga pag-communicate ng mga tao doon, lalong-lalo na sa kanilang mga kamag-anak dito sa Cebu City June. Sa Asab last night June, ating nakita doon na hindi pa rin madadaanan ang mga daanan doon kasi nakalusay pa o nakalatag pa doon sa daan yung mga malalaking puno na talagang lilipad at talagang tinumba ni Bagyong Yolanda. John? Maraming salamat naman at nakalabas kayo ng matiwasay. Maraming salamat din sa pag-ulat mo, Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Mga roads sa mga highways natin, passable na going to San Ricardo, Southern Leyte. And then siguro mamayang hapon, wala na, all our highways will be passable already. Problema na lang yung electric power. Kung kailan ito ma-restore yung power sa Region 8. At wala na pong kailangang i-rescue pa, Governor. Wala nang rescue operation. Paano lang, assessment na lang tayo. And then we have maintained skeletal force yung sa military at saka sa PNP at saka sa ating incident center para hanggang linggo and then sa Monday hanggang bukas and then Monday assessment at response rehabilitation. At isang pinakamaganda balita pa rin po, Governor, mula sa inyo ay wala pong nasawi mula sa inyong probinsya. May karagdagang katanungan po ang aking partner na si Marizumay. Governor, maganda pong malaman na mas maigi na po yung kalagayan niyo po sa ngayon. Kaya lang, kanina po, binanggit niyo na isa sa mga problema niyo, bukod dun sa kuryente, yung telecommunications, Meron po ba kayong request na sa mga telcos na mag-deploy ng mga mobile cell sites? Kasi sa ngayon, kahit na medyo na-restore na yung ibang mga cell sites, yung mga fiber optics daw po yung problema, kaya hindi kayo makakontakt sa mga iba pang mga lugar, gaya nga po ng binanggit nyo kanina. So, maaari nyo po ba itong i-request sa mga telcos para magkaroon ng mobile cell sites at ito ay makatulong sa inyong telecommunication? Yes, ma'am. That's part of our assessment. And then on Monday, we will send our formal request to the President, NTC. At sa ngayon, ma'am, kung pwedeng makarequest sa ating station natin, sa ating TV station na advance request lang sa ating mga telcos like Globe and PLDT sa Smart, kung pwedeng mabigyan kami ng pansin dito na mga modern communications like yung mga binanggit ninyo po para talagang ma-normalize na ang aming communications dito at hindi na kami isolated. At habang marami po yung nakakonsentrate sa mga major cities, Governor, kumusta po yung mga far-flung areas niyo po dyan? Except for merong mga reports na yung mga buildings na damage, ganyan, okay naman. Walang masyadong damage ang aming probinsya except for the power. At siguro yung food, okay pa naman siguro, wala pa namang problema. At saka ang basic talaga yung power talaga na total blackout kami dito ngayon. Alright, maraming salamat po Governor Roger Mercado ng Southern Leyte at patuloy po kaming mananalangin para sa inyong ikaliligtas at sa pagbangon po ng inyong lugar dyan. Marami pong salamat sa inyong panahon. Maraming salamat, Maris. Ng mga kahoy, ng mga chandelier dyan sa loob ng cathedral, ng mga yero. Inisip namin mukhang ito na kaya katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Tapos iniisip ko pa
nagdasal, sabi ko, sige na nga, kailangan ko nang kumalma para maging kalmado rin yung ibang team kasi kung magpapanik ako, wala rin naman mangyayari. So nung siguro after an hour, nang talagang iyak lang kami ng iyak, nagdasal kami, ako talaga, ma'am, just nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Kuhang-kuha ng aming news team sa Tacloban, Leyte ang pagbayuro ng Super Typhoon Yolanda. May mga sandaling nagsisiro visibility sa lugar kung nasaan ang aming team. Pero kung bahagyang hihina ang hangin, kita naman ang tila paglakad ng ulan. Ang mga kawad ng kuryente mistulang kumakawala sa poste. Nagkaroon din ng pagsasabay ng dalawang hangin sa magkaibang direksyon. At mga nilalayo ng gobyerno ang zero casualty sa pagbayo ng bagyo. May ilan po tayong kababayang sinawing palad at di nakaligtas. Sa isang dalampasigan sa lungsod, nakuha kahapon ng volunteers ng Philippine Red Cross ang di bababa sa 7 mga labi. Ilang probinsya ang binayo ng bagyong Yolanda, ang pinakamalakas at pinakakinatatakutang super typhoon ngayon sa buong mundo. Mapaluzon, Visayas o Mindanao na pinsala at nagimbal sa ilang ulit nitong paglandfall sa ilang probinsya kahapon. Narito po ang report. Buong lakas na hinagupit ng bagyong Yolanda ang mga probinsyang tinawid nito sa Luzon palabas ng West Philippine Sea. Sa Bicol, hinampas ng malalaking alon ang dalampasigan sa 6 na barangay ng Virac, Catanduanes. 6 na metro ang taas nito at nagpabaha sa mga kalye. Storm surge rin ang naranasan sa Camarines Sur. 80 bahay ang dumapa at ang iba inanod sa 8 metrong taas na alon na humampas sa barangay Sabang, bayan ng San Jose. Nagka-storm surge din sa Albay. Ang mga kalye sa bayan ng Ginubatan nabarahan ng mga bumuwal na puno at poste ng kuryente. Ang isang gas station buong bubong ang bumagsak sa lupa. Pati ang ilang pader pinadapa sa bagsik ng hangin. Di rin nakaligtas ang Timog Katagalugan sa tindi ng pag-ulan at bugso ng hangin. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Quezon. Nagsiksikan sa evacuation centers ang daan-daang pamilya. Bagsak ang kuryente at nabalot ng takot ang mga residente. Ganyan din ang naranasan sa Batangas kung saan umapaw na ang ilog sa lungsod ng Lipa. Daan-daang pamilya ang inilikas habang stranded naman ang mga pasahero sa Pantalan. Buong Bohol naman ang nakaranas ng brownout dahil sa bagyo. Ang tungo ng geothermal plant sa Leyte na pangunahin nilang pinagkukunan ng kuryente kabilang sa napinsala ng bagyong Yolanda. Sa bayan ng Gindulman, 2 cargo vessel ang nakatenga sa dagat matapos masira ng malalakas na alon ang kanilang angkla. 15 sa mga sakay nito ang nailigtas habang patuloy na pinaghahanap ang isa pa nilang kasamahan. Papuntang Surigao City ang mga barko na may kargang limestone na maabutan ng masamang panahon. Ganito naman katindi ang hangin sa Surigao City. Animoy nagsasayawan ng mga puno sa pagbayo ng hangin sinamahan pa ng malakas na ulan. Matapos ito, mga putol na puno at sirang ari-arian ang tumambad sa mga residente. Binaha naman ang palayang ito matapos umapaw ang kalapit nitong ilog. Sa Zamboanga City, suspendido ang ilang biyahe ng barko dahil pa rin sa bagyong Yolanda. Stranded tuloy ang ilang pasahero.